Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, inyong lingkod, ay nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kababayan. Samahan niyo po ako at mag-umpisa na po tayo mga kababayan. Komentuhan po natin mga tambay. Ito po mga kababayan, ipinagmalaki po ng isang Rimulya, ang isa pong DILG Secretary, si John Vic Rimulya. Ang legasiya daw po na tinatawag ng kanyang ate na senadora na bangag at bongit mga tambay. Ito raw po ang matatandaan ng taong bayan sa legasiya ni bongit na tinatawag na bangag ng kanyang ate. Pakinggan po natin ito pong interview po ni Karen Davila kay John Vic at natanong po sa kanya ang legasiya ni bongit. Pakinggan na po natin ang ipinagmamalaki po ni John Vic. Ito ang barkong kahit mga pirata. What is the president's legacy? I think this one is not clear to the Filipino people. What will he be known for? Technically speaking, he has 1 year and 10 months left. What is he gonna be known for? Well, I think his legacy will be that for the first time, a president confronted corruption head-on, to the people who he was closest to the people who was in his tent. He confronted the corruption head-on and is willing to send them to jail no matter what their relations were. Wait, head on. So Head on. He's willing. He's- He's willing to confront former Speaker Martin Romualdez. You said the closest to him. Everyone. Ang instruction But siya what has he wherever. done? What is the president's legacy? I think this one is not clear to the Filipino people. What will he be known for? Technically speaking, he has 1 year and 10 months left. What is he gonna be known for? Well, I think his legacy will be that for the first time, a president confronted corruption head-on, to the people who he was closest to the people who was in his tent. He confronted the corruption head-on and is willing to send them to jail no matter what their relations were. Wait, head on. So Head on. He's willing. He's- He's willing to confront former Speaker Martin Romualdez. You said the closest to him. Everyone. Ang instruction But siya what has he wherever. done? What is the president's legacy? I think Hayop na yan. Yun lang po ipagmamalaking legasiya sa atin. Yun po ang talagang legasiya. Legasiya po ba mga kabayan yun? Yung korupsyon na sila rin ang may gawa. Legasiya. Siya rin ang gumawa. Siya ang pumirma ng GAA. Kaya po, lahat po ng nilagay ng Kongreso, ng Senado at ng House of Representatives, yung kanilang mga insertion, mga allocable, pinirmahan mo. Tapos ngayon, legasiya mo, dahil ikaw rin ang sinasabi mo na nagbunyag sa korupsyon. Samantalang ikaw pumirma, kaya nagkaroon ng korupsyon. Kakati ang ulo mo. Unbelievable. At handa mo ipakulong. Dahil legasiya mo. Ipakikita mo sa taong bayan, legasiya ko ito. Ipakukulong ko sila. Kaya po may nakakulong ng Bong. Hindi po Bongbong. Bong Revilla. At nasaan po yung mga ipakukulong? Isang damukal na mga congressman, puro kaalyado ang nasa Cabral Files. At mismo sinasabi ng mag-asawang Diskaya na sila'y kontraktor, napakarami nilang alam na kaalyado ng mga congressman na sangkot sa korupsyon. Naipakulong na po ba itong legasiya? Napakarami mong dapat na sabihing legasiya. Ito pa ang gusto mong tandaan ng Pilipino? Na alam ng Pilipino kung saan nagmula ang korupsyon? At sino ang sangkot sa korupsyon? Male-maleta? Dinideliver? Ganon po katindi ang kasinungalingan po sa ating bansa. Ganyan na po kasinungaling umano sa panahon po ngayon. Napakadali na po nilang magsinungaling. Ginagawa po talagang bobo, tanga, gago ang mga Pilipino ng mga taong ito. Kung sino po ang Pangulo, may accountability. Sa panahon niya, naging talamak, sindikatong korupsyon sa panahon niya. Pero ito pa ang sinasabing legasiya.
dito po sa isang DOJ o DILG Secretary, si John Vic Remulla. Kung ganitong legasiya lang po ang iiwanan mo sa Pilipinas o sa mga Pilipino, mabuti pa, sumama ka na magpakulong umano. Kung yang legasiya lang yan ay pagmamalaki mo sa amin, isang damukal na pondo ang ginagawa ninyo. Umuutang pa para makapagbayad lang ng utang. Trilyon! 6 na trilyon mahigit ang pondo. Tapos legasiya mo to? Nasaan ang malalaking legasiya nyo na sinasabi nyong bill, better, more? You know, panahon ni dating Pangulong Duterte, hindi naging sindikato ang korupsyon ng gobyerno. Lahat po ay nakontrol. Najeta ang mga congressman. Najeta ang mga magnanakaw na congressman at magnanakaw na senador ng 6 na taon. Najeta. Yun ang legasiya. Makontrol mo ang korupsyon ng mga congressman, mga senador. Di po ba? Legasiya. Pero ito, legasiya. Mga kabayan, at sasabihin mo may mga nakulong. Nakontrol nga kaya walang nakulong eh. Di po ba? Nung panahon ni dating Pangulong Duterte, nakontrol ang korupsyon. Natakot silang magnakaw. Pero ngayon, legasiya mo, makukulong ang mga magnanakaw. Bakit? Hindi mo kasi nakontrol ang pagnanakaw nila. Ganon po yun. Hindi mo nakontrol. Maluwag ka. Paano ka hindi luluag? Kung ikaw mismo nagnanakaw, umano. Kaya nga pare-parehas na kayo, kaya nga naging sindikato umano ang korupsyon. Ngayon, yan ang ipagmamalaki sa ating legasiya. Yang hindot na yan umano. Ibang klase po mga tambay. Wala po kasing maipagmalaki na malalaking legasiya. Kaya po tangi ipinagmamalaki na lang po itong legasiya po ng korupsyon na sila rin po ang may gawa. Umano, unbelievable. Ano po ang masasabi nyo mga kaubayan dito po sa ipinagmamalaki ni John Vic na legasiya daw po ng kanyang amo? Unbelievable. Kaya nga po sana po dumating na ang panahon na ang Vice President po ang maupo na presidente ng bansa. At nang malaman po natin kung totoo ang sinasabi ni John Vic na legasiya po yan ni Bongit at Bangag. Yan po bang legasiya na yan, mga kabayan, na magpakulong daw po ng magnanakaw? Baka po, pag naging presidente ang Vice President, yung mismong ipinagmamalaking legasiya ni John Vic ay mismong makulong din yata umano. Hindi po ba? Baka masama na rin po ang mga Remulla at masilip na rin po at maimbestigahan ang mga pinaggagawa po ng mga Remulla umano. Lalong-lalo po yung ginawa nila kay dating Pangulong Duterte. Mga kababayan, sabwatan po yata yun na magpadakip ka ng walang due process ng ating judicial. Hindi kaya. At ang mga Remulla sa Cavite. Ano kayang klaseng mga politiko ang mga Remulla sa Cavite? Hindi po ba? Maraming salamat po mga tambay. Yan po ang pinagmalaki po. Ipinagmalaki po ni Remulla, ni John Vic. Ang legasiya daw po na tinatawag na Bangag at Bongit ng kanyang ate na senadora. Maraming salamat po mga tambay sa mga nagusto po natin tambay makabayan sa YouTube at TikTok at ganun din po sa ating mga subscribers at mga nagbibigay po ng komento, like, share, and subscribe. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. At thank you po mga kabayan sa mga nagbibigay po naman tulong at biyaya. Shoutout po sa inyo. Thank you po kay Tatay Nick ng Canada, kay Eric Hershaw ng Canada, kay Annie Jo, ako si Pilam, kay Balance Vision TV, kay Gayat Shena, kay Jesus Valdepena, kay Kingston ng Hong Kong,
si Jake Yahut ng California, USA, si Gina Ray ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, at Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan. Thank you po sa inyo mga kabayan, at ingat-ingat po kayo, lalo-lalo po sa inyo po mga paggawa. At tayo po mga kabayan, magsama-sama po tayo, ang lagi po nating hiling, at ang ating mga panalangin ay pagsama-samahin po natin ng ating buong sambayanan at ang pamilya Duterte, ang ating Vice President. Ganon din po ang dating Pangulo, na tayo pong lahat ay maingatan sa kapahamakan at mailigtas po tayo sa anumang trahedya at kapahamakan. Siyempre po madugtungan pa po sana ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo at makalabas na po siya sa lalong mabilis. Thank you po sa mga dasal mga kabayan, at ingat-ingat, at siyempre po God bless po sa inyo lahat. God bless po sa atin lahat. Ingat-ingat po at konting tiis lang po mga kababayan. Bye-bye!